Ay, Recordings. okay po. Okay, sige. Yan. So, Okay ang po, Pastor. ang topic natin ay poetry and prophecies, no? Natapos na natin yung magmula doon sa from departure to captivity, no? Nakita natin 'yan doon sa sa semifinal. So gusto lang basahin sa inyo yung siyempre binabanggit sa Bible. Sabi niya, and long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, no? So, itong ating pong topic ngayon ay makikita natin na ang Biblia, ito ay iba't ibang paraan paano ipinakita ng Panginoon ang kanyang kalooban, ang kanya pong salita, no? At ito yung sinasabi dito sa verse 1 ng chapter 1 ng Hebrews na long ago, speaking to the Old Testament, in many times and in many ways. That means in many eras, in many generations, and in many ways, no? So iba-ibang kaparaanan paano ipinahayag ng Panginoon ang kanya pong kalooban, ang kanyang salita. At isa sa mga paraan paano ipinakita o ipinahayag ng Panginoon ang kanya pong salita ay even sa tinatawag nating figures or what we call poetry, no? At kaya nga, no, sabi nga nila that over one-third of the Bible is comprised of poetry. No, like the books of Psalms, Job, Proverbs, Song of Songs, Lamentations are almost entirely poetic, no? Poetic, no? Pag sinabi nating poetry, no, tumutukoy po 'yan sa paggamit ng ilang mga tinatawag nilang figurative imagery, no? And by the way, dito sa ating notes nandiyan na ang poetry ay merong mga tatlong characterization or tatlong katangian. Sabi natin that poetry is characterized by terseness, no? A high degree of structure, and even yung tinatawag nilang figurative imagery. For example, no, sa awit, no, sa Bible, sa Psalm 23, sabi niya, "The Lord is my shepherd." It does not mean na ang trabaho ng Panginoong Diyos ay pastol, okay? Hindi po ganon. Pero ang binabanggit lang diyan ay ang Panginoon ay parang isang pastol, no? At makikita natin doon sa example na 'yon ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, no? Nagaya ng isang pastol, isang pangkaraniwang pastol na nag-aalaga ng kanyang tupa o ng kanyang baka o anumang po mga hayop na kanyang inaalagaan. So, ang poetry ay gumagamit ng mga iilan, no? Hindi po ito mahabang kwento, hindi katulad ng narration or narrative or even ng epistle or liham, no? Ang poetry ay gumagamit ng mga piling-piling mga salita, no? Minsan nga po ito po mga salita na ito ay talagang napaka ah, intentional, no? Kapag binasa mo ang psalm, maiikli lamang in a sense, no? Maikli lamang po yung mga verses, hindi katulad ng mga narrative na nagbibigay ng mga ilang detalye, no? Minsan ang pagka-poetry hindi gaanong detalyado, no? For example, kapag ikaw ay nagbabasa ng psalms, minsan gumagamit lamang po sila ng mga general statements like the wicked is like chaff, no? Sa Psalm 1, no? Ang isang taong masama ay parang ipa, no? So sa general description ng isa pong masama ay para po siyang isang ipa, no? Pero sa mga iba, no, for example sa liham, kapag dinescribe ang isang masama, minsan pinapakita even yung pananalita, even yung kanyang iniisip, even yung kanyang mga gawain, even yung mga kanyang kaibigan, minsan pinidescribe ko ano, mahaba, madetalye. Yun po yung poetry, no? Terseness ang ibig pong sabihin diyan. No, at the same time, it uses a high degree of structure. No, pag sinabi nating structure po, ang mga poetic devices na makikita natin sa Biblia pag nagbabasa po kayo ng Song of Solomon or even po yung Psalms, no? Pag sinabi nating degree of structure, minsan paulit-ulit, no? At gumagamit po ito ng mga ah, parallel statement na tinatawag, no? Itong mga synonymous statements na tinatawag. No, bakit ko po ito sinasabi? Kasi nga po, ito po yung mga katangian ng tinatawag nating poetry. And for sure, sa iba sa inyo na nagtuturo po ng English or literature, no?
ito po ay mapapansin natin palagi, no? So poetry simply means that it uses a minimum number of words and the words are chosen carefully for their impact and their power, no? At gaya po ng sabi ko po kanina, pag sinabi nating poetry, no, gumagamit po ito ng mga figurative imagery. Kaya po sa Biblia, maraming ganon. Marami tayong makikita na mga figures, no, or mga figurative imagery, no. For example, yung paggamit ng mga tinatawag nating personification, no. Pag nagbabasa po kayo ng yung tinatawag nating proverbs, no. Pag sinabi nating proverbs, mayroon pong palaging binabanggit na wisdom, no. At parang bang pag nagbasa ka nung pong proverbs, parang parang tao naman ang pagde-describe ng nagsulat tungkol sa wisdom, no. Ang tawag po doon ay personification. May mga ilang po mga katangian na ina-attribute sa karunungan sa inanimate object, no, na para bang isang tao na nagsasalita, na para bang yung wisdom nasa palengke, nagsasabi siya ng mga, oh, pakinggan niyo ako, no? Dahil ito ang tunay na pangangalaga sa buhay ninyo, no? Hindi naman po yung inanimate object pupunta sa palengke at parang magsasalita. Pero parang ganun. Nagbibigay po yan na ang karunungan ay dapat yakapin, ang tunay na karunungan ay dapat pakinggan. No, ang tunay na karunungan ay urgent ang panawagan. So parang ganun po ang mga pagtuturo nito. So again, no, sinasabi ko po ito sa inyo dahil ito po yung laman nito pong Bible survey, isa sa mga paraan ng pagpapakita ng kalooban, ng karunungan at ng katotohanan ng Panginoon ay sa paraan na tinatawag na paggamit ng poetry. Oh, so ang Panginoon po ay siya po ay matalimhaga. Siya rin po ay nagbibigay ng kanya pong mga kalooban, no? Puso po ng Panginoon even in poetry, no? Kayo po na mga may asawa, no? Syempre, no, isa yan sa mga paraan paano po natin ipahayag ang ating damdamin sa pamamagitan ng paggamit ng mga tula. Ganon din, ang Panginoon nagpahayag po siya ng kanyang pagmamahal, ng maging, no, nagpahayag din po siya ng mga yung mga paalala po niya sa pamamagitan po ng tula. At malalim ang pagbibigay po ng tula. At the same time, dito po sa ating pong coverage po ng ating pong week 1 ng finals ay yung tinatawag nilang prophecies. Okay? Babasahin ko lamang po ito pong nasa section po ng ating pong notes. Sabi nila, prophecies are words mentioned by the Bible that were spoken through God's messengers. Okay? We call them prophets. Kaya nga sinabing prophecies, ibig sabihin yan, gumamit ang Panginoon ng mga instrumento para ipadala ito, no? Ito ang kalooban ng Panginoon, ibibigay po niya sa mga tao, pero gumamit po siya ng mga tao, mga instrumento o mga tinatawag nilang medium or mensahero para ipahayag ang kanyang salita, ang kanya pong kalooban. Ang tawag sa mga tao na ito, mga pinili ng Panginoon, hindi po sila ang nagboluntaryo para sila po ay magsalita in behalf of God. Hindi, sila ay pinili ng Diyos. Ang tawag sa mga taong ito ay tinatawag nilang propeta or prophets. Kaya nga po yung salita na binabanggit nila, hindi sa kanila. Ulitin ko po, no? Pag sa Bible po, ang mga propeta na ito, itong mga tao na ito, nang nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi po nila yan opinyon. Hindi po nila yan kuro-kuro. Ito ay salita ng Diyos mismo. Ang tawag sa mga tao na ito na pinili ng Diyos para ipahayag ang kalooban ng Diyos, ang tawag sa kanila ay mga prophets, no? At marami po sila, no? Pag sinabi pong si Isaiah, si Jeremiah, si Ezekiel, si Daniel, at si Hosea, si Joel, makikita po natin yan sa listahan. Ang tawag sa kanila ay mga propeta, prophets, because they represent, no, God and His will to the people. No? Sila po ay representative ng Panginoon upang ipahayag sa mga tao, sa mga Hudyo ng mga panahon na ito at maging sa panahon natin ngayon, ang kalooban, katotohanan ng Diyos, no? Sila po ay tinatawag na propeta. No, sa Biblia, mapapansin po ninyo na mayroong tinatawag na major and minor prophets. No, hindi dahil sa pag sinabi nating major and minor yung mga minor prophets ah
kumbaga mababa ang kanila pong mga ibinigay na katotohanan ng Diyos. Kumbaga parang mas mahinang klase o mas mababang klase. Hindi po. Pag sinabi nating major, no, major in a sense na marami ang kanila pong naisulat. Marami ang kanila pong naibigay. No, marami in terms of yung quantity. Minor in a sense na kukunti ito pong quantity na naisulat, no? Kukunti ang kanila pong kumbaga yung chapters or numero ng mga verses na makikita sa Biblia. Pero major man o minor prophets man yan, pareho na mahalaga ang mensahe nila. Bakit? Kasi ang mensahe nga po nila, hindi po galing sa Diyos. So when we see in the Bible, you should emphasize po sa mga students natin, when you see major prophets or minor prophets, not in a sense na mababa, no, yung kanila pong mensahe nito mga minor prophets na ito, but mababa or minor in a sense that ito po ay maliit, no, yung volume, yung quantity konti lamang, no, but the same message is important dahil sila po ay ang mensahe nila ay galing sa Diyos. Okay, gusto ko mong basahin itong sinasabi dito sa paragraph na ito. Sabi niya, prophecies could fall into two major categories. Okay? So, if you discuss itong mga prophecies na ito, you should tell to your students po, moms, no, and sirs, no, pag sinabing prophecy sa Bible, dalawa yung tinatawag nilang foretelling at yung forthtelling. Pag sinabi nating F-O-R-E, no, you are telling, no, something in the future, no? At mensahe ito, message given by God through the prophets will find its fulfillment in the future. Kaya nga for, no, mangyayari sa hinaharap, sinabi ng Panginoon ito mangyayari sa hinaharap at matutupad ito. For example, no, Isaiah 53. In Isaiah 53 po, si Isaiah ay prophet ng Lord. Doon niya ipinakita na ang tagapagligtas mamamatay, papatayin siya, kukutsain siya, bubugbugin siya. No, siya po ay maghihirap para sa kasalanan ng kanyang bayan. No, at nangyari 'yan hundreds of years before dumating ang Panginoon. So, ipinakita ng Panginoon na ang tagapagligtas, siya ay parurusahan, siya ay pahihirapan, pero mangyayari yan in the future sa perspective ni Isaiah, sa perspective ng kausap ni Isaiah. Pagdating ng panahon ng ating Panginoon, nangyari nga. Kaya nga mayroon po tayong tinatawag na yung Semana Santa or yung Holy Week, no? Ganun din, Isaiah chapter 7. Ang Isaiah chapter 7, yun po ay isa pong propesiya na may darating na tagapagligtas. Sabi niya, no, at unto us a son is given, no? At tumutukoy po 'yan sa Pasko. Kaya pagdating sa Matthew chapter 1, mayroong binanggit doon, a son is given. He is called Emmanuel. His name is Jesus. Yung anak ng Diyos darating. At kaya nga, yun ay tinatawag nilang foretelling, no? A prophecies na ang category niya ay foretelling. Pero most of the prophetic utterances sa Biblia, lalo sa Old Testament, majority po diyan ay yung tinatawag nating forthtelling or telling forth, pagsabi ng isang katotohanang ibinigay na ng Panginoon. Kumbaga, ang propesiya, hindi, pag sinabi natin sa Biblia na, oh, prophecy, yung mangyayari in the future. But actually po, majority of what we call prophecies in the Bible, ito ay mga paalala sa mga katotohanang ibinigay na ng Panginoon. For example, no, ibinigay na naturo ng Diyos sa Exodus chapter 20 na huwag tayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Binigay na ng Panginoon yan. Tapos, ang mga propeta, pupunta sila sa mga Hudyo at sasabihin, wag na wag kayong gumawa ng mga idolo ninyo. Kasi sinabi na ng Lord, bawal tayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang ginagawa ng propeta ngayon ay nagpopropesiya. Bakit siya nagpopropesiya? Sinasabi niya ang katotohanang sinabi na noon ng Panginoong Yahweh, nire-remind niya ang kanyang kausap. Lalong-lalo na noong mga panahon ng mga Hudyo na sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya sila naparusahan. Ang ginagawa ng propeta ay ganito. Sabi niya, thus says the Lord,
You have abandoned, you have rejected the Lord your God. At sasabihin ng mga propeta na ito, repent and come to the Lord. Go back to Him. Ang ginagawa ng mga propeta na ito ay prophecy. Okay? Kaya po, mali po yung mga nagsasabi na pag sinabing propesya, mangyayari in the future. No, most of the time, kapag ka ang isang tao ay nagsalita ng salita ng Diyos, ang ginagawa niya ay nagpo-prophesy. No, actually ang ginagawa ko po ngayon, no, kapag ka binabanggit ko ang salita ng Panginoon, I am actually prophesying. I am telling forth the word of God. Okay? At madalas po ang mga propeta, no, sa Old Testament, they act as the Lord's prosecuting attorney. Okay? Sila po ay mga ginagamit ng Lord para ipahayag ang kanyang hatol, ang kanyang galit sa kasalanan, no? At gusto ko lamang pong pumreno po dito, no, sirs and moms. Pagdating po sa Biblia, ang Diyos po ay hindi naglalaro sa kasalanan. Siya po ay seryoso sa kasalanan. Naririnig niyo na po ito palagi sa akin, sa mga marami sa atin. God is serious. He is seriously offended when we reject His will, when we reject Him, when we exchange Him. Kapag pinalit natin, supposed to be, ngayon pong araw na ito sa US, no, pinagdiriwang nila yung Thanksgiving Day. Ang problema, ang tanong dyan, kanino ba sila nagpapasalamat? Nagpapasalamat sila sa sarili nilang kalakasan, sa sarili nilang karunungan. Sabihin nila, lahat ng bagay na ito nagawa ng sarili kong abilidad. And then sasabihin nila Thanksgiving. But alam niyo ho ba, ang Thanksgiving Day, sa umpisa po niyan, noon-noon, yung mga nauna no, na pumasok sa United States, sa Amerika noon, galing po sila sa persecution. Sila po ay mga Christians. No? Pagdating nila sa Amerika, natawid nila ang isang taon. At sila po ngayon ay nagdiwang. Nagdiwang ano? Pinagdiwang nila ang katapatan at probisyon ng Diyos na sila ay nasustain ng 1 year sa isang dayuhang lugar. And so diyan nag-umpisa yung tinatawag na Thanksgiving. At ang Thanksgiving na ito, walang ibang pinapasalamatan kundi ang Diyos. At reminder yan, no, reminder yan sa Deuteronomy chapter 8 at sa chapter 9. Sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, kapag ka nandoon na kayo sa lugar ninyo, pag nandoon na kayo sa lupain na ibibigay ko, wag niyo isipin na dahil sa kakayanan ninyo yan, dahil matalino kayo, dahil malakas kayo ng bansa. Actually, mahina kayong bansa, sabi ng Panginoon. Wag niyo isipin na dahil sa kagalingan at karunungan at sa kasigasigan ninyo, nangyari na itong mga kayamanan o mga pagpapala sa inyo. Hindi. Wag ninyong kalimutan ang Diyos. So, nakakalungkot po sa panahon natin ngayon. Many people are celebrating Thanksgiving Day. Pero ang tanong, to whom you give your gratitude? To whom to whom you give thanks? Sa Diyos ba o sa gawa-gawa mong Diyos-Diyosan? Kaya po, ang Panginoon seryoso po siya. If you exchange Him, sabi po ng Romans chapter 1, sabi niya, nagpakita na ng Panginoon kung sino siya. And yet, hindi pa siya sinamba, nor give thanks to Him. Sabi nila, no? Hindi pa po nila siya pinasalamatan sa kanyang biyaya, sa kanyang mayamang awa. Kaya nga ang Panginoon, siya po ay seryoso sa kasalanan. At alam niyo po ba, kailangan po talagang pasalamatan ng Diyos. Bakit? Kasi sinagot pa ng Panginoon ang pinakamatindi po nating problema, ang kasalanan. At wala pong ibang solusyon na binigay ng Diyos sa atin, kundi si Jesus lamang. Kaya nga, no, Ma'am Jeneline, Ma'am Angelica, at sa lahat ng magiginig ito sa akin, sirs and moms, kapag si Jesus ay nasa puso po natin, ano man ang, kahit wala po tayong mga bagay dito sa lupa, mayroon pa ring dahilan na tayo ay magdiwang ng Thanksgiving Day dahil naranasan natin ang kapatawaran ng ating kasalanan kay Jesus lamang. So, yan po, no? Kaya nga po, the Lord is so serious. Ang problema po nung panahon po ng mga Hudyo noon, sabi po diyan sa notes natin, they have broken the covenant, better repent. Kapag walang repentance, walang pagsisisi, hindi kayo babalik kay Yahweh, then may hatol at mayroong pag-asa. At ang pag-asa ay walang iba kundi sa Diyos mismo. Okay? And so, yan po ay
summarize introduction po ng ating pong lesson sa next week or sa isang linggo po na lesson na ito, and that is the poetry and the prophecies. So malamang magiging kasama ito sa exam. When we say poetry, it is characterized by terseness, pagiging maikli, pagiging brief, no? Pagiging simple. At ang mga salita po, wala pong gaanong maraming salita, pero yung mga salitang ginamit ay they were carefully chosen for the impact and their power. No, pag sinabing poetry, it uses a high degree of structure. Minsan gagamitin po yung alphabet ng Hebrew, no? For example, sa Psalm 119, sa Psalm I think Psalm 9 at Psalm 10 ginamit din yung alphabet na tinatawag. Minsan gagamit sila ng mga tinatawag na synonymous parallelism, no? Parallel, be gracious to me, O God, have mercy on me. Parehong panalita yon. Yung be gracious at yung have mercy ay pareho ang ibig sabihin niyan. So may mga structure na ginagamit. Okay? No, minsan mayroong tinatawag nilang chiastic structure. Pag sinabing chiastic, yung alam niyo yung X, no? Yung X, no, yung gitna ang emphasis, pero mayroon po silang example sa umpisa, tapos yung sentro, yung emphasis, tapos doon sa dulo parang pareho, no? Anyway po, no, hindi na maaring hindi po na natin madetalye yan dahil again, no Bible survey nga po ito, but I'm just making a point or illustration. Of course, pag sinabi nating poetry, it uses imagery or figurative languages na tinatawag, no? Gumagamit siya ng mga simile or what we call yung personification. Minsan nga po may mga symbolism na tinatawag. Mayroon pong mga gumagamit din po ng mga pananalita, yung pong mga figurative languages, no? Pag sinabing the godly, okay, is one who delights in the law of the Lord. He is like a tree, no? Yung salitang like a tree, no, ibig sabihin niyan, gumamit po yung nagsulat ng isa pong figurative imagery, no? Yung salitang like po ay nagpapakita na ang isang taong matuwid ay parang isang masaganahong puno, no? Hindi siya puno, okay? Pero siya po ay parang isang puno. So may mga ganon. Ayan. Pag sinabi nating prophecies, dalawa po ang category po niyan, foretelling and forthtelling. Ayan. Okay, so pakikita po natin sa ating pong mga poetic literature sa Biblia, dahil nga po survey po ito, okay, naisulat na po namin. At moms and sirs, we encourage you na basahin po ito pong mga description ng bawat libro sa Biblia. For example, in Lesson 1, Poetic Literature, ay una dyan ay yung Job. No, Job. No? Job is considered to be a theological and a literary masterpiece. The book of Job is an honest portrayal of God, allowing a good man to suffer. So, kapag may mga nagsabi na, hindi, kapag ikaw ay nasa Panginoon, sigurado 100% yayaman ka. Nako, pag binasa nila ang Book of Job, magiging ano ho yan, magiging frustration sa kanila. Kasi ang Panginoon, hindi niya talaga nilagay na ang kagalakan ng isang tao ay nasa kayamanan o kakayanan ng tao. But ang kagalakan ng tao ay nasa Diyos. And that is the Book of Job. No, the test of the test of Job's faith allowed by God in response to a challenge from Satan revealed the test of Job's faith revealed God's loving sovereignty and the supremacy of divine wisdom over human wisdom. Gusto ko lang pong basahin po yung mga highlighted bold statements diyan. Sabi niya, in the end, God silenced all discussion with the truth that God alone is wise. Ayan. So, yan po yung Book of Job. So, I like you to read that po, no, for in preparation po sa inyo pong discussion po sa inyo pong mga students. The Book of Psalms, no, considered the bulk of the poetic literature, no, the book ay yung pong Book of Psalms. Ito ang pinakamalaki, no? 150 ito. And the book is diversified, iba-iba. No, and chapter 1 is different from chapter 2 of the book of Psalms.
Iba-iba rin po ang mga ina-address po ng aklat po ng awit. May mga times there are book that tells us about the victory, no? Or may mga times it is a praise psalm, no? Pag sinabing praise is nagpapakita ito ng pagpupuri, no? Kagalakan ng isang tao sa Diyos. There are also psalms that we call it imprecatory. When you say imprecate, that means to indict a person, no? When you say imprecate, ibig sabihin niyan pananalita ito na dapat siyang hatulan ng Diyos dahil nga po ang Diyos ay banal. May mga iba po mga awit na ganyan. So basically, the book of Psalms is filled with the songs and prayers offered to God. No? Kaya nga po ito ay Psalms. Ibig sabihin niyan, we don't know kung ano po ang tune po ng book of Psalms, but syempre inaawit ito. No, there are compilation in the book of Psalms. We call it the Songs of Ascents. No, makikita po natin yan. But basically, the book of Psalms is it expresses praise, faith, sorrow, and even frustration, no, against sin or on sin. No, so makikita po natin yan diyan sa Bible po natin. No, the book of Proverbs, or what we call the book of wisdom, no? Practical wisdom for living is the central concern of the book of Proverbs. And the central idea of the book of Proverbs is what we call the fear of the Lord. Okay? Mababanggit yan marahil sa ibibigay po na exam ni Ma'am Mitch, no? What is the central theme of the book of Proverbs? And that is the fear of the Lord, no? Hindi lamang sa ginagawa mo, hindi lamang dahil ito ay galing sa isa pong grupo ng mga matatalino, ang tunay na karunungan ay nag-uumpisa sa tunay na takot sa Diyos, tamang pagkilala kung sino ang Diyos na ito. Yan. Ecclesiastes, okay? Ecclesiastes. Basahin ko lamang po. Ecclesiastes contains reflections of an old man. Pag sinabing reflections, no? 'Di ba? Tayo po na mga habang tumatanda po tayo, minsan nagiging ano na tayo nagiging seryoso na tayo sa mga bagay-bagay. Nung mga bata tayo, ang inisip lang natin maglaro, magtrabaho, ano ang mabibili, ano makukuha. As we grow older, we are reflecting on life. At ang Ecclesiastes, as he reflects on life, makikita mo na kung wala ang Diyos, kung wala ang Panginoon, all are futile. All are vain. We are chasing after the wind, sabi nga po ng Book of Ecclesiastes. So basically po, the main goal of what we call Ecclesiastes is to present us that without God, our life is futile. No, the meaning in life finds its fulfillment in God and God alone. Okay? Uh, Palagi natin makikita no yung pong tao, yung nagsulat po at sabi ng ilan ay si Solomon, okay? At ang kanyang tawag sa sarili niya ay preacher. Okay, preacher. Bakit siya preacher? Because he was speaking to us the very wisdom of God, the very intention of God, no? Preacher, he was preaching the truth of God. Okay? So nandyan yan sa Ecclesiastes. Palaging mababasa yung vain, vanity, or futility. Tinatawag. Okay, Song of Solomon is a book that expresses the loving relationship, the covenant relationship between husband and wife. You see, God established marriage, and marriage is between man and woman. At ang illustration ng pag-iibigan ng isa pong lalaki at babae sa konteksto ng kasal o yung tinatawag nating covenant marriage ay makikita po yan sa Song of Solomon. Expression po yan ng mag-asawa. And ultimately, the Song of Solomon has a prospect of what Christ has done for the church, his bride. No, it is the mutual love of Christ and his church. And so, sa Song of Solomon, basically it is a collection of love poems, no? May mga mahilig po sa inyo na may mga may asawa na mahilig po gumawa ng mga tula, no? Para po sa inyo pong asawa. Parang ganun din po, no? Ipinakita ng Panginoon ang klaseng pag-iibigan na ayon sa kanyang disenyo sa isang mag-asawa. And eventually, kung ano ang lalim po nito ay makikita sa buhay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pag-ibig sa kanyang iglesia. Yan. The last poetic book in the Bible, no, ay what we call Lamentations.
Okay? Ang nagsulat ng Lamentations ay walang iba kundi si Prophet Jeremiah. No, ito po yung panahon na nakita mismo ni Jeremiah ang pagbagsak, no? Ang pagbagsak po ng Judah, no? Pagbagsak ng Israel, no? Israel, I mean, no? At nangyari ito noong 586 BC. Okay? At ang Lamentations from the word lament. Pag sinabi nating lament, hindi lang ito sorrow eh. Hindi lang ito nalungkot ka lang dahil hindi ka nakagbayad ng utang. Hindi. Hindi ka lang nalungkot dahil namatay yung aso mo o pet mo. Hindi ka lang nalungkot dahil maaring iisa lang ang nasaktan o isa lang ang namatay doon sa aksidente. No? Pag sinabing lamentations, buong syudad o buong populasyon, marami man ang namatay. Total destruction. Iba, kapag ka kapag ka ang nasunog isang bahay lang, of course malulungkot ka, pero ang pinag-uusapan buong bansa sunog ay talagang iba ho ang ano yan, ibang lungkot yan. Yan po ay lamentations, lament. It is an expression of grief over the fall of Jerusalem. The fall of Jerusalem. Ayan. So, yan po sinulat po diyan ni Jeremiah ang Lamentations. Ayan. Okay, so again, no, siguro po hindi na ho natin isa-isahin. We will leave po sa inyo, babasahin nyo na lamang po ito po mga introduction ng bawat libro. Mahaba. But ito lamang po, again, while I would like to reiterate po, no, mayroon pong major prophets at mayroon pong minor prophets. Ang mga major prophets, it does not mean na sila po yung pagdating sa quality o pagdating sa kumbaga standard, sila yung mas angat. Yung mga minor, substandard sila o mababang klase sila. Hindi po. Lahat po ng salita sa Biblia, lahat ng libro sa Biblia ay mahalaga. Bakit? Sabi ko kanina, because they are the words of God. Sila po ay salita ng Panginoon. For the sake lang po ng kumbaga pagda-divide, nilagay lang po yung major and minor prophets dahil po sa dami, dahil sa laki, no? Yung major prophets talagang mahahaba. Yung mga minor prophets maikli lamang. Kay maikli lamang. So in terms of ano lang po, in terms of ikli, no? In terms of yung volume lang nung pong laman po ng mga libro na ito, kaya po sila kinategorize as major and minor prophets. But basically, all of them are important. Lahat sila ay nagpapahayag ng kalooban ng Panginoon. So ano ba yung mga major prophets? Isaiah. Ang pangalan ng Isaiah ay Salvation of the Lord. Grabe po, no? Ang pangalan ng Isaiah, Salvation of the Lord. Jeremiah, or ang tawag sa kanya ay the Weeping Prophet, no? Nakita niya mismo ang destruction ng Jerusalem noong 586. At nung nakita niya ito, naisulat niya yung Lamentations. At ang pangalan ng Jeremiah ay The Lord's Exalted. Ezekiel, okay? Daniel, si Daniel po ay isa po siya sa mga natumira doon sa Babylon nung kinuha sila. Maalala ninyo yung last lesson natin, yung deportation, na-deport sila at si Daniel po ay isa sa siya sa mga lumaki at naging opisyal doon sa Babylon, sa lugar po ng tinatawag nating Iraq ngayon, no? Si Daniel. Okay? Yung mga minor prophets, Hosea, ito po yung mga nasa dulo na ng Old Testament. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah. Okay? Si Jonah, kilalang kilala ninyo dahil po sa, sabi nila, yung whale or the big fish. Actually, hindi po. No? Si Jonah po, basically, ang ibig po, ang nais po niya ay ang pag-ibig ng Panginoon sa mga hindi karapat-dapat. Okay? The compassion of the Lord to those who are undeserving. Okay? Ganda hong kwento yan, si Jonah. Si Micah, si Nahum, si Habakkuk, Zephaniah, si Haggai, Zechariah, at ang pinakadulo, pinakalast, no, na Old Testament book, malamang ilalagay po ito ulit ni Ma'am Mitch, the last book in the Old Testament is Malachi. At alam niyo po ba, Malachi? Si Malachi, ang ibig sabihin ng pangalang Malachi ay messenger. At si Malachi, he actually was looking forward to
to the greatest messenger of all time, and that is the Lord Jesus Christ. Okay? Actually po, even the word messenger, mayroon din po mensahero na maghahanda sa pagdating ng Panginoon. Pinrophesy po yan ni Malakay. Walang iba kundi si John the Baptist. Pero basically po, ang hinihintay po ng mga Old Testament prophets ay ang pagdating ng Mesiyas. Bago yan, yung Old Testament at ang New Testament may pagitan na tinatawag na 400 years. At yan ay tatalakayin natin sa ating pong combined classes. Ang tawag doon ay yung intertestamental period. Sa Bible natin ay parang white page lang, isang page lang, pero 400 years. And dan sa 400 years na yan, maraming nangyari. Para pagdating natin sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ay talagang handang-handa na ang pagdating ng ating pong Mesiyas. Okay? And so, yan po ang ating pong coverage po doon sa 1 week next week na ituturo po ninyo. Hopefully po ay sa aking pong pagbigay po nitong huddle time po ay makatulong po yung mga ilang comments. But God bless po sa inyo. At before po tayo magtapos, ay una sa lahat, syempre, una sa lahat, we would like to appreciate po yung ating pong partnership, no? At minsan di po tayo nagkikita, nagkakaroon po tayo ng mga maraming schedules, but thank you po for opportunity to come alongside po kila Ma'am Jeneline, Ma'am Angelica, Sir Renz, at ilang po mga teachers po sa religion. Next sem ay hindi ko alam kung mag-offer po sila ng panibagong religion class, but for sure po every first sem po mayroon tayo nito. And thank you po at magbibigay lamang po ng konting paalala po siguro si Ma'am Mitch about our combined class po next week. Ma'am Mitch? Good afternoon po. Para sa ating combined classes, so na-emphasize po ni Pastor Jason din doon na mag-meet po natin yung mga classes natin para sa ating lecture. And then for our schedule, yung dating schedule sana natin nung last na anong tawag nito, combined class, ayun yung ifa-follow natin. So wala na po yung pinaka-last na schedule natin na yung 5:15 until 5:30, aalisin na po natin yon. So our last na combined class would only be until 5 p.m. So lahat po yung dating schedule natin, yun po ang ifa-follow natin. Please take note din po, may mga inassign tayong mga teachers kada schedule, but it doesn't necessarily mean na kung hindi po kayo na-assign ay hindi po kayo pwedeng mag-join. If you want to join from the first na lecture hanggang sa last lecture para masamahan niyo yung mga students ninyo, you are welcome po. But what we are expecting the least from you ay kung kayo po yung nakaschedule sa combined class na yun po yung ina-expect namin. Sa pag-monitor ng mga students, pagpapaupo po sa kanila, pag-check po ng attendance. Yun lang po, Pastor. Okay, so ibig po sabihin niyan, December 7 po, yung ating pong combined classes, Sabado po. And dahil po gusto ho nating ma-maximize po yung ating pong religion class, yung elective subject na ito, supposedly walang pasok pero maganda ang aming ang sabi po natin i-meet na po ninyo pa rin po ninyo for 1 week yung inyo pong mga students. Okay po. So anyway, magbibigay po kami ng announcement doon sa group chat po natin. Are there any questions po? Pastor, good afternoon po. Okay, sige. Mauna muna si Ma'am Jeneline. Ma'am Jeneline, kayo po. Doon po sa may doon po sa second part ba yun? Doon po sa introduction, nabanggit po doon yung poetic books. Yung Song of Songs daw po, wala naman daw po doon sa 66 books of the Bible. Song of Solomon daw po yun. Opo, pareho lang din po 'yon. Yes, opo. Si Solomon po yung parang majority ng writer doon. Kaya may iba Song of Solomon or it could be Song of Songs. Parehas lang din. Kasi sabi nila, ma'am, wala naman yun dun sa minimerize natin na kinanta. Opo, opo. Napaka-observant ng mga student. Okay po. Okay na po. Okay, si Sir Renz po. Sir Renz, yes po.
Pastor, good afternoon po. Yung sa schedule po nung combined class po natin ng Saturday, next week na po, hindi ba po? Opo. Kasi po, may isang set po ako, Pastor, na minimit ko lang din sila every Saturday. Okay. Siguro po i-coordinate po ninyo kay Ma'am Mitch para pwede po nating tingnan paano po 'yun. Para kung sakaling yung schedule po nila mismo, pwede pong magkaroon ng kumaga adjustment. Siguro i-forward ko na lang po kayo kay Ma'am Mitch doon para at least hindi po magkaroon ng Yes po. yeah, opo. Ilagay po ninyo Sir yung Renz, yeah. pwedeng pakimessage po sa group chat natin kung anong set po sila. So Yeah. that Yes, ma'am. maybe you can meet them at another time tapos i-move ko sila sa schedule just in case magko-conflict sa schedule niyo po. Yeah. Yes, ma'am. Sige po. Okay. Thank Thank you you po. po, Sir Renz. Okay. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po, Pastor. Yeah. Okay lang ho ba sa inyo kung okay lang po kung maayos-ayos ang inyo pong itsura kasi kasi ito po yung last po na huddle time natin. Pwede ba tayong magkaroon ng group picture man lang para lang din mayroon tayong every sem naman po mayroon naman tayong group picture kasi nung last sem wala tayo. Ayan, kaya mo ba Mitch? Ma'am Bev, okay lang ba mag-open ka rin ng ano? Si Ma'am Angelica, okay lang ba? Para meron naman tayong group picture at pag Christmas, bibigyan tayo ni Ma'am Mitch. Biro lang. Okay. Sige, Ma'am Mitch, kaya mo bang ano yan? Hindi ko alam dito sa aking laptop eh. Do you know how? Okay, how? How do you have Yung view sa my view. Okay, sige. 1, 2. Sa pa po. Oops. Ikaw ba Mitch? Hindi po pastor. Shift, Command, N? Shift 3. 3. Okay, 1, 2. Shift control. Okay, yon. Salamat po. Yan. Okay na po. Angelica, salamat. God God bless bless you po. po. Ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Bye Thank you po. po. God bless.